Una laban. Wala. Wala, tara. John, tara na, pare, basala. Si Donald Trump ay nahaharap sa pinakamalaking hamon ng kanyang pagkapangulo at kailangang magdesisyon sa mga susunod na araw. Mahigit 2,000 Iranian na nagpoprotesta ang pinaslang sa nakalipas na 48 oras at ang isang kabisera na may 15 milyong tao ay nauubusan na ng tubig. Mga protesta sa 100 at 53 na lungsod, mga taong sumisigaw sa mga kalsada, Pangulong Trump, kailangan namin ang iyong tulong. Do outro lado, o risco de uma guerra no Oriente Médio. O Irã já ameaçou destruir bases americanas na região. Um oficial iraniano sugeriu capturar Trump e qualquer intervenção americana pode desencadear retaliação contra os milhares de soldados americanos no Golfo Pérsico. Mas, segundo reportagens publicadas no Wall Street Journal e New York Times, Nagsimula na ang mga pag-uusap. Tumatanggap na si Trump ng mga ulat tungkol sa mga opsyon sa militar at ang kanyang administrasyon ay tinatalakay hindi kung dapat, kundi kung paano aatakihin ang Iran. Pero paano tayo umabot sa puntong ito? Kaunti lang ang nakakaalam, pero 3 linggo na ang nakalipas. 2 sundalong Amerikano ang napatay sa Syria ng milisyang konektado sa Iran. Tumugon si Trump ng malalaking pag-atake, pero ang Iran hindi ito umatras at ngayon ay pinag-iisipan ni Trump na atakihin mismo ang Iran. Papayagan kaya niya ito? Patuloy lang manood, ipapaliwanag namin lahat. Para maintindihan ito, balikan natin ang Disyembre 13, 2025. Ang Palmyra, Syria ay isang sinaunang lungsod sa disyerto na kilala sa guhong Romano. Ngunit noong araw na iyon, ibang kasaysayan ang nangyayari. Sargento Edgar Brian Torres Tovar at Sargento William Nathaniel Howard, pareho mula sa National Guard ng Iowa, ay nasa isang karaniwang pagpapatrolya. Kasama nila ang isang sibilyang tagasalin, mga batikang lalaki, gumagawa ng trabahong nagawa na nila ng daan-daang beses. Inatake sila ng Islamic State of Iraq and Syria, pero may koneksyon sa mga milisyang suportado at sinanay ng Iran. 3 ang napatay, hindi ito random na atake kundi planado at may mensahe. May pagpipilian si Trump, tiisin na lang ang panibagong pang-uudyok ng Iran o tumugon ng may lakas. Pinili niya ang pangalawang opsyon. 6 na araw pagkatapos, noong Disyembre 11 inilunsad ng Estados Unidos ang Operasyon Hawkeye Strike na nangangahulugang pag-atake ng mata ng lawin, isang matinding tugon. Mga fighter jet, eroplanong pambomba sa lupa at mga helikopter ng digmaan. Pinag-uusapan natin ang F-15 Strike Eagles A-10 Warthogs at mga Apache na helikopter. Sumali ang Jordan sa koordinadong pambobomba laban sa mga target ng Islamic State of Iraq and Syria at milisyang kaalyado ng Iran sa Syria. Malinaw ang mensahe, zero tolerance, pero babala lang iyon dahil habang binobomba ng Estados Unidos ang Syria, may mas malaking nangyayari sa loob ng Iran. Ang bansa ay nagkakagulo mula sa loob. At hindi lang ito isang krisis, kundi 3 sabay-sabay na krisis. Isang perpektong bagyo. Ang unang krisis, tubig. Ang Teheran ay literal na natutuyo. Ang 5 pangunahing imbakan ng tubig na nagsusuplay sa kabisera ay nasa dead volume na, mas mababa sa 3% ng kapasidad. Ibig sabihin, hindi na kayang palabasin ng mga dam ang tubig gamit ang normal na sistema. Teknikal, narating na ng Teheran ang tinatawag na Araw Zero, ang araw kung kailan tumitigil na ang pagdaloy ng tubig. Ngayon, isipin mo, 15 milyong tao sa isa sa pinakamalaking lungsod sa gitnang silangan ay walang tubig. Ang Pangulo ng Iran, si Masoud Pezeshkian, ay tahasang nagsalita tungkol sa posibleng paglipat ng kabisera na may 15 milyong residente. Ang pangalawang krisis ay pagkatalo sa militar.
Noong Hunyo 2025, isinagawa ng Israel ang tinaguriang Operasyon Rising Lion, isang 12 araw na digmaan na tuluyang sumira sa aura ng hindi matatalo ng Iran. Inatake ng Israel ang mga pasilidad nuklear sa Natanz at Fordow. Pinatay ang maraming komander ng Iranian Revolutionary Guard. Winasak ang kakayahan sa misil at napabagal ang programang nuklear ng Iran. Sa loob ng mga dekada, nawala sa rehimen ng Iran ang kanilang gulugod militar at mas masahol pa, nawala ang alamat na sila ay hindi kayang galawin. Ikatlong krisis, pagbagsak ng ekonomiya. Sinadya ng Iran na pababain ang halaga ng kanilang pera. Mula 700,000 bumagsak sa 1.45 milyon kada dolyar ang halaga ng real. Sa magdamag, ang mga mayayaman na nagbebenta ng langis ay lalong yumaman at ang mga tao na kailangang bumili ng imported na pagkain ay lalong naghikahos. Dumoble ang presyo ng mga pangunahing pagkain sa ilang linggo. Mantika tumaas ng 100 at 33% sa 10 araw, itlog dumoble at bigas tumaas ng 30%. Suspendido ang pag-withdraw ng pera sa Bangko Mali, pinakamalaking bangko ng estado sa Iran, matapos magka-bank run. Tatlong krisis, tubig, pagkatalo sa militar, pagbagsak ng ekonomiya, at noong Disyembre 28, 2025, sinabi ng mga Iranian na tama na. Tahimik nagsimula ang protesta. Tungkol ito sa ekonomiya, sa mahal na pagkain, sa hirap ng pamumuhay. Umamin si Pangulong Pezeshkian sa publiko, ako at kami ang may kasalanan. Pero hindi tumigil ang mga protesta. Sa halip, lalo pa itong lumaki at nagbago. Hindi lang murang tinapay ang gusto ng tao, kundi ang wakas ng rehimen. Mga sigaw ng kamatayan sa diktador at kay Khamenei ay umalingaw-ngaw sa 153 lungsod sa buong bansa. Doon nagsimulang magpanik ang rehimen. Noong Enero 8, 2026 pinutol ng gobyerno ang internet, nagdulot ng halos total blackout ng konektibidad. At nang namatay ang mga kamera, nagsimula ang massacre. Inutusan ang seguridad na magpaputok para pumatay. Hindi na goma ang bala, totoong bala na. Mabibigat na machine gun, mga sniper, pati mga armadong drone laban sa mga nagpoprotesta. Enero 11, Rubina Aminyan, 23 taong gulang estudyanteng Kurda ng fashion design sa Universidad ng Shariati sa Tehran. Pumunta siya sa isang protesta. Isang dalagang may pangarap at buhay sa unahan, napatay ng isang putok sa ulo ng mga puwersa ng seguridad. Naging simbolo siya, isang muka, isang pangalan sa gitna ng libo-libo. Mehdi Sarparvar, 39 na taong gulang kampeon sa bodybuilding mula Hasht, napatay ng mga bala habang nagpoprotesta. Isang doktor sa Tehran ang nagsabi sa mamamahayag na 6 na ospital na pinagtatrabahuhan niya ay nagtala ng hindi bababa sa 200 at 17 namatay sa isang gabi, karamihan dahil sa totoong bala. Mas malala pa, inaalis ng autoridad ang mga bangkay sa ospital. Lihim na mga libing. Ang pinakakonserbatibong pagtataya ay nagsasabing may 2,000 na namatay sa loob ng 48 oras, habang ang ilang oposisyon na grupo ay nagsasabing nasa pagitan ng 6,000 at 12,000. Walang nakakaalam talaga dahil walang internet, independenteng mamamahayag, puro dilim lang. Habang inaapi ng rehimen ang sariling mamamayan, may kakaibang nangyayari. Nagtatakas ang mga nasa mataas. Humingi ng political visa sa Pransya ang pamilya ni Mohammed Bagher Ghalibaf, presidente ng parlamento ng Iran. Nagtangkang tumakas din ang pamangkin ni dating Pangulong Rouhani. Ang mga lalaking dating sumisigaw ng kamatayan sa Amerika ay ngayon nagmamakaawa ng kanlungan sa Europa. Nagkamali ang Iran ng malala. Sinabi ng Iran na handa silang atakihin ang mga base ng Amerika kung mag-opensiba ang Estados Unidos. Nangako si Pangulong Trump na tutugon siya sa panunupil ng rehimen ng Iran. Isang pagkakamali na magbabago ng lahat ay direktang nagbanta sa Estados Unidos. Nagbabala ang parlamento ng Iran na ang mga base ng Amerika sa gitnang silangan ay magiging lehitimong target kung makikialam ang Estados Unidos.
Isang opisyal ng Iran ang nagmungkahi na hulihin si Trump gaya ng ginawa niya kay Maduro. Kasabay nito, nag-tweet si Trump, ang Iran ay naghahangad ng kalayaan na hindi pa nila naranasan noon. Handa ang Estados Unidos na tumulong. At ayon sa mga ulat ng Wall Street Journal, nagsimula na ang mga pag-uusap sa Pentagon. Hindi kung aatake, kundi paano aatake. Ipinaliwanag ni General David Petraeus, dating komander ng CENTCOM na responsable sa gitnang silangan, sa publiko ang mga opsyon ng Estados Unidos. Alam niya ang ginagawa niya, siya ang mamumuno sa operasyon na ito. Unang opsyon ang magbigay ng suporta gamit ang impormasyon at kagamitan ng Starlink, ang satellite internet system, para makapag-ugnayan ang mga nagpoprotesta. Mga ekonomikong parusa na nakatuon sa mga lider ng rehimen, pagyayelo ng mga ari-arian. Ang pangalawang opsyon ay magsasangkot ng limitadong pag-atake sa mga infrastruktura ng panunupil, punong himpilan ng puwersa ng seguridad na pumapatay ng sibilyan at command center ng Revolusyonaryong Gwardya. Ayon kay Petraeus, ang ikatlong opsyon ay mas malawak na pambobomba mula sa himpapawid laban sa mga pasilidad ng misail at base militar. Maaari itong gawin gamit ang drone, cruise missile, at iba pang automated na sistema nang walang sundalong nakalapag sa lupa. Narito ang dilema. Kung di kikilos ang Estados Unidos, tiyak na magpapatuloy ang masaker. Maaaring supilin ng rehimen ang protesta gamit ang dahas, tulad noong 2019 mararamdaman ng mga nagpoprotesta na iniwang walang tulong ng Amerika. Kung kumilos ang Estados Unidos, maaaring magdulot ito ng sakuna. Nangako ang Iran na gaganti sa mga base ng Amerika. Libo-libong sundalong Amerikano ang nasa Persian Gulf ngayon. Maaaring maging sona ng digmaan ang kipot ng Hormuz na dinaraanan ng 20% ng langis sa mundo. At ipinapakita ng kasaysayan na ang mga interbensyon sa gitnang silangan ay bihirang matapos ayon sa plano. Si Trump ay naipit sa dalawang masamang opsyon at nauubusan ng oras dahil nagpapakita na ng pagbagsak ang rehimen sa Iran. Ayon sa ulat ng intelihensya, may planong pang-emerhensya para kay Ali Khamenei na tumakas papuntang Rusya. Ito ang tinatawag ng mga analista na modelo ng Assad na tumutukoy sa diktador ng Syria na si Bashar. Tumakas papuntang Moscow matapos bumagsak ang rehimen. Maaaring gayahin ni Khamenei, maghahanap ng kanlungan sa Rusya. Kapag hindi na matiis ang sitwasyon sa Tehran, bumabagsak ang mga lungsod. Mashhad, pangalawang pinakamalaking lungsod sa Iran at bayan ni Khamenei, ay itinuturing na banal ng mga Shia. Doon, napilitan ang mga puwersa ng seguridad na umatras dahil sa mga nagpoprotesta. Makikita sa video ang mga nasusunog na sasakyan ng pulis sa gitna ng Bandar Abbas, mahalagang daungan sa Persian Gulf para sa pag-export ng langis. Kinuha ng mga nagpoprotesta ang kontrol. 153 lungsod ang nagpoprotesta at nababawasan ang teritoryo ng gobyerno. Ayon sa mga military analyst, may 3 posibleng senaryo sa mga darating na linggo. Una, ang pagkakawatak-watak, mawawala sa sentral na gobyerno ang kontrol sa mga labas na lugar. Ang Kurdistan, Baluchistan, Khuzestan ay hihiwalay, magreresulta sa pagkakahati ng Iran at digmaang sibil. Ang isa pang senaryo ay isang kudeta ng militar. Ang natitirang miyembro ng Revolusyonaryong Gwardya o regular na hukbong sandatahan ay magpapabagsak sa relihiyosong pamunuan. Isang grupong militar ng mga general ang aako ng kapangyarihan, magpapakita bilang tagapagligtas ng Estado at susubok makipagkasundo para sa transisyon. Ang ikatlong senaryo ay ang tuluyang pagbagsak. Sabay-sabay mawawala ang tubig, kuryente at seguridad. Milyon-milyong refugee ang magsisilikas mula Tehran na magdudulot ng makataong sakuna at internasyonal na interbensyon. Si Trump ay kailangang magdesisyon hindi sa loob ng buwan kundi sa loob ng linggo o araw dahil bawat araw dumarami ang namamatay, nauubusan ng tubig ang mga lungsod at lumalala ang kaguluhan. Hindi ito isang krisis na katulad ng iba pa sa gitnang silangan. Hindi ito tungkol sa langis. Hindi ito tungkol sa abstraktong demokrasya. Ito ay tungkol sa 15 milyong tao na mawawalan ng tubig. Tungkol ito sa libu-libong pinapatay. Habang nakatingin ang mundo,
Tinutukan kung ano ang gagawin ng Estados Unidos habang bumabagsak ang isang estado sa harap ng lahat. Anumang desisyon, may epekto ito. Nangako si Trump na walang digmaan sa gitnang silangan. Ngayon, binabasa niya ang ulat ng militar, pinapanood ang videos ng mga pinapatay na nagpoprotesta at hinaharap ang pinakamalaking krisis pantao sa rehiyon sa mga dekada. Nananatili ang tanong, sasali ba siya sa digmaan? Ang mga darating na linggo ang magpapasya sa kinabukasan ng Iran at posibleng ng gitnang silangan. Sa palagay mo, dapat bang gumamit ng militar ang Estados Unidos sa Iran o hayaang lumaban mag-isa ang mga nagpoprotesta? Iwan mo ang iyong opinyon sa mga komento. Kung nakatulong ang video, ibahagi ito sa kakilalang dapat makaalam at mag-subscribe para updated ka sa susunod na pagsusuri. Salamat!